spiritual dehydration. Okay? So, alam naman natin na napakahalaga, no? Bakit ba nadidehydrate yung isang tao? So, kapag yung water content ng body mo is mas mababa na dun sa required, no? Kasi kailangan ng katawan natin ng maraming tubig, di ba, para mag-function ng normal. So, kung ang katawan natin ay nadidehydrate pag kinukulang na ng tubig, on our spiritual side, di ba, pag tayo ay kinukulang na nung mga ginagawa para maging malusog yung ating spiritual, nagkakaroon din tayo ng tinatawag na spiritual dehydration. So, if you have your Bibles with you, please open with me in the book of John chapter 7 verse 37. Yan. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, mamaya mo na ako kwentuhan, ha? Makikinig ako. Okay. So, makinig po dito. Walang gagawa ng sermon dyan sa sarili niyong bangko. Yan. Pag gusto niyo pong mag-sermon, this month of October ay Pastor's Month. So, pwede po namin kayong bigyan ng time para kayo naman yung dito mag-share. No? Kausapin niyo lang po ako pag gusto niyo pong mag-preach dito at i-assign po natin kayo. Okay, so John 7:37, in the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. So, ang dehydration po, it is a very dangerous state that can result in many problems, no, sa katawan po natin. Pag hindi natin naagapan, it can even result to in death, di ba? Pag talagang dehydrated ka na, pwede ito mag-cause ng kamatayan mo. So, kasi ang katawan natin is made up of mostly water, no? Sa ating katawan. So, tinignan ko po kay Mang Google kung ilan yung water content ng ating katawan. So, yung proportion of our body weight na is water. So, ibig sabihin, yung malaking bahagi ng ating katawan ay tubig. Sabi, up to 60 to 70% of our body is water. Siyempre, depende yan sa age, no? As we grow, siyempre, mas dumadami yung percentage ng water dun sa ating katawan. So, yung ating mga muscles, sabi, is made up of about 75% water. Diba? Kaya yung muscles natin, pag piniga nyo yan, inalis nyo yung tubig, wala na. Diba? Halos manipis na yung matitira. Kahit yung fat natin, sabi, is made up about 50% of water. Diba? Yung mga taba natin. Kaya, pag pinasipsip yung taba, no, hindi pala mantika lang yun, may kasamang tubig, kaya lumiliit. No? Kahit ang ating mga bones, no, is about 50% water. So, ganun kalaki yung water content ng ating mga katawan. So, kaya nga, if we lose enough water, sabi nga, you are really in trouble. No? So, hindi magpa-function ng normal yung iyong katawan. Kaya kailangan ng iyong katawan, yung tubig. Kasi pag nagkulang yung tubig, sabi, you will be in a very critical state, no, sa katawan mo. So, kung physically ay kailangan natin, no, ng tubig, no, sa spiritual, ganun din daw. Kung may pangangailangan tayo sa physical, meron din tayo sa spiritual. So madalas kasi, nabibigyan lang natin ng attention yung ating physical needs, di ba? Pero hindi natin nauunawaan na yung palang ating spiritual, o yung spirito natin, di ba, human is consist of your body, your soul, and your spirit. So yung ating body, madalas na po-provide natin yung needs, pero yung spirito natin, no,
ay hindi natin nabibigyan ng pansin. Kaya nga si David, si King David, ay nagpakita ng kanyang great desire doon sa tubig na nagpapa-refresh, nagpapanauli ng lakas. So ito ay matatagpuan natin sa Book of Psalms, chapter 42, verse 1. Ano yung sabi dyan? As the deer longs for streams of water, so I long for you, O God. Diba yung deer, napakabilis niyan tumakbo. No, lagi silang kasi unang-una, kailangan nila maging mabilis para makapag-hunt sila ng food. And kailangan din nila maging mabilis para takbuhan yung mga hunters. No, kasi lagi silang hinahagad. Kaya pag nakakita sila ng stream of water, hindi nila yun pinalalampas. No, talagang umiinom sila doon. Kaya sabi ni David, katulad daw nung deer na talagang nagnanais na mapawi yung uhaw. Sana, Panginoon, ang prayer niya, Lord, gusto ko maging ganun din po ako. Maging palaging uhaw po ako sa iyong presensya. Maging palaging uhaw po ako sa iyong mga salita. So ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung dehydration? So according to Mayo Clinic, ang definition daw ng dehydration, sabi diyan, dehydration occurs when you lose most fluid than you take in. And your body doesn't have enough water and other fluids to carry out its normal function. So kapag yung fluid sa katawan mo ay nagamit mo na, no, na ilabas na ng katawan mo, kailangan mo siyang palitan. Di ba? Lalo kung halimbawa ikaw ay mapawisin, sino dito yung mapawisin? Dapat malakas din kayong mag-intake ng water. So, ang common causes daw ng dehydration ay intense diarrhea, no? Sobrang sakit na ng tiyan mo kasi nga, nagmamalfunction na yung mga organs mo. And then, vomiting, fever, or excessive sweating. So, kaya nga, inadequate intake of water, sabi, during hot weather or exercise also may cause dehydration. Sino dito yung mga nagbabike? Sino yung mga nag-gym? Parang walang masyado nag-exercise. Anong ginagawa niyo sa bahay? Wala kayong exercise? Kain lang ng kain? Aba, kahit yung pagkain, nakakapawis yun, di ba? Lalo na pag mainit. So, kaya nga sabi, kailangan enough yung water intake natin. Ako sa case ko, kapag ako ay nagta-travel, hindi ako pwedeng walang tubig. No? Kasi, pag wala akong tubig, para akong magpa-pass out. Nahihilo ako. Tapos parang, alam niyo yung pakiramdam na parang nauupos ka, na mamanhid yung kamay ko kasi, yun, alam ko yun, pag kulang na ako sa tubig. Kaya I don't travel na wala akong dalang tubig. Kailangan meron akong water intake from time to time. So, alam nyo, pag sa ganung kondisyon, pag nasa ganung kondisyon, maa-appreciate mo yung tubig. Di ba? Ma-appreciate mo kung gaano kailangan. Pakipatay nga yung ventilador sa taas, wala ang tao. Sayang ang kuryente. Napatingin kasi ako dun. Jay, papatay. Okay, so ma-appreciate natin yung kahalagahan ng tubig sa ating katawan. At tayo bilang mga anak ng Diyos, minsan dumadating din tayo dun sa spiritual dehydration. No? Kasi bakit? Hindi na natin ginagawa yung mga bagay, no, na nakakapag-produce ng fresh water spiritually. Okay? So, kaya nga kailangan natin, kung tayo ay very conscious doon sa ating katawan, spiritually, dapat maging ganun din tayo. Kasi, lalo ngayon, napakahirap magkasakit. Di ba, iniiwasan natin magkasakit? Kasi magastos magkasakit. Kita niyo yun? Ganun tayo ka-concern doon sa ating physical body. Pero hindi natin nabibigyan ng pahalaga yung ating spiritual.
baka malakas nga yung katawan mo, pero spiritually, dehydrated ka na pala. Di ba? Pag tinimbang ka na, yung spiritual life mo, pag tinimbang na, malnourished ka na. O, tignan nyo yung katabi nyo. Mukha ba silang malnourished? Di ba? Possible yun eh. Ang laki-laki mo physically, pero pag tinimbang yung spiritual side mo, malnourished ka. Di ba? Overnourished ka sa labas, malnourished ka sa loob. So dapat balance yun. Kapag tayo ay concerned sa physical body natin, di ba? Sa health, physically, dapat spiritual health, ganun din tayo ka-conscious, di ba? Pag may problema, yung ating physical body, sabi, merong mga symptoms. Di ba? Kapag ikaw ay may sakit, may mga symptoms ka. Kung ikaw ay dehydrated, may mga symptoms. Ngayon, pag dehydrated ka spiritually, meron ding mga symptoms. Kaya lang alam niyo ba ang problema? Kapag ang isang tao ay dehydrated spiritually, mas mahirap ma-detect. Kasi most of us, in denial tayo. Diba? Madalas, pag sinabi na baka spiritually dehydrated ka nun, doon nagpe-pray naman ako eh. Paminsan-minsan. Okay? So, sabi yung spiritual dehydration, mas madalas daw nakikita niya ng iba. Bakit? Sila yung nakakapansin. Wala ka na sa church, di ba? Hindi ka na interested na pagdating sa mga concerns ng ministry, nababawasan na yung time mo sa pananalangin, di ba? So, yun ang signs na meron kang spiritual dehydration. So, ano ba yung mga requirements para daw i-maintain yung healthy, fit na body ng bawat isa sa atin physically? Ano yung mga requirements? Una, sabi, kumain ka ng tamang pagkain. Di ba? Tinuturo naman niya sa school. Di ba may tulayan? Kumain ka ng gulay, hahaba ang buhay. Kumain ka ng itlog, ikaw ay bibilog. Di ba? So may mga pagkain na dapat tayong kinakain. And sabi, drink plenty of liquids. Yung tamang liquid. Di ba? Most dapat tubig. Baka liquid soft drinks po, araw-araw yung soft drinks, kape. Diba? Nakakasama yun. So the best liquid that you could intake that is healthy is water. No? Sabi, get enough exercise to maintain muscles and bones. Sino dito yung nag-exercise? Wala. Sabi, yun daw inyong generation, yan yung generation na puro gadget, kaya wala nang exercise. Sabi ng iba, bata may exercise po, yung kamay. Ay, hindi pala kamay, daliri. Di ba? Hindi naman nakakapawis yun eh. Yung exercise, dapat papawisan ka. And sabi, get enough rest to rejuvenate the body. Yung oras ng tulog, dapat itinutulog nyo yan. Di ba? Kung may bebe time kayo, dapat meron ding sleeping time or nap time. Okay? Wag puro bebe time, wag puro cellphone time. Dapat may panahon ng pagpapahinga kasi sa panahon na tayo ay natutulog or nagpapahinga, nare-rejuvenate yung ating body, no? Yung internal organs natin. And sabi, mentally, kinakailangan, yun daw isip mo ay maging aktibo sa pag-produce ng mga tamang bagay. Diba? Hindi yung kung ano-ano yung ating iniisip. Ang inilalagay natin sa isip natin, puro yung magpapaalala sa atin. Diba? Hindi ko naman sinabi na wag na tayong mag-alala. Normal naman yung pag-aalala. Pero, sabi, sa 100% na pag-iisip ng tao, 20% lang yun nangyayari. Kita nyo, sobrang pahirap yung 80% na iniisip natin, na inaalala natin. Hindi naman nangyayari. 20% lang. So kaya sabi, pilitin mong maging kalmado. Kasi pag talagang inabuso natin yung ating katawan,
no, hindi natin ilalagaan, pagtanda natin, marami tayong nagiging sakit. Alam niyo ba, pag ginawa natin yung pinag-usapan natin na pag-maintain ng katawan, sabi, it helps with staying off Alzheimer's. No? Para hindi kayo magka-Alzheimer's. Dapat alagaan natin yung ating katawan. Sino dito pagtanda gusto may Alzheimer's? Ano ba yung Alzheimer's? Ha? Ano yung Alzheimer's? Makakalimutin. So kaya dapat yung isip natin maging active. No, hindi pa laging nood lang kayo ng nood. Dapat nag-iisip din. 'Di ba? Nagiging analytic din tayo. We do activities para magpaandar dun sa isip natin. Okay? So ngayon, kung physically, meron tayong mga dapat gawin para maging healthy, spiritually, meron din tayong dapat gawin on a regular basis. Di ba? Kasi yung sinabi natin na paraan para maging healthy yung katawan, regular dapat yun eh. So spiritually, meron din tayong regular na dapat ginagawa. And una, sabi, the Word of God. Kinakailangan tayo ay regular nagbabasa ng Bible. Why? Because the Word of God is the bread of life. Di ba? So kailangan natin yon para maging malakas tayo spiritually. Kasi yung Word of God, yan yung gabay natin. We should always desire to read the Bible. We should always desire to meditate on God's Word. Sabi sa Psalms 119:105, Your Word is a lamp to guide my feet and a light to my path. Kaya kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi mo hindi ka makapaglalakad doon sa tamang landas ng buhay. Kaya madalas tayo, parang naliligaw. Di ba? Nagkakamali tayo ng landas na tinatahak. It's because hindi tayo nagagabayan ng salita ng Diyos. So we need the Word of God to serve as our guide, no? To light our path. If you have so many questions in life, you need to read the Word of God kasi dyan mo makikita yung kasagutan sa mga tanong mo. No? Kaya maraming tanong ang hindi nasasagot kasi hindi tayo naglalaan ng panahon na magbasa ng Bible. Okay, Matthew 4:4, Jesus answered, It is written, Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So, kung pinifeed mo daw yung katawan mo, di ba, yung bread dyan is food, ng pagkain, dapat pinifeed mo din yan ng Word of God. Kasi yung Word of God, yun yung food ng ating spirito. Di ba? Kain tayo. Sino dito ang magsasabi na hindi masarap kumain? Sino dito yung nalulungkot kayo pag kumakain kayo? Di ba wala? Actually dito sa church, parang 3 ata yung grupo grupo namin ng kainan. Di ba? Meron kaming Wednesday group dati may Wednesday group, may Sunday group kami, meron pa kaming Saturday. Pag nagkayang pa, kain kami ng kain. Kasi bakit? Masarap kumain. Di ba? Pero sana, yung ating desire na kumain ng kumain kasi masarap kumain, maging ganun din yung desire natin na magbasa ng salita ng Diyos. Kasi yun yung pagkain ng ating spirito. Kung binubusog natin yung tiyan natin, dapat binubusog din natin yung spirito natin. Baka busog na busog tayo, yung tiyan natin, yung spirito natin, lawit na yung dila sa gutom. Diba? Hindi natin pinakakain. So, we as God's children should not only be concerned with our physical body, but we should also be concerned with our spiritual body. So, pakainin natin.
yung ating spirito. Sabi, ano ipapakain? Salita ng Diyos. Imagine niyo, kung kayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos every Sunday lang, kaya nyo ba yun? Na every Sunday din lang kayo kakain? Tanungin mo yung katabi mo, kaya mo ba yun? Sino dito yung kaya yon? Every Sunday lang kayo kakain. Kasi yun lang yung pinapakain natin yung ating spirito eh. Sino dito? Every Sunday lang kakain. Wala. Wala sa ating gusto nun. Yung normal daw is 3 times a day. Diba? Pero ang mga Pilipino umaabot ng 6 to 7 times a day. Kasi 2 beses nagbe-breakfast. Tapos may merienda sa umaga, may tanghalian, may merienda sa hapon, may hapunan, tapos bago matulog, may midnight snack pa. So you see, nakita nyo yung matinding desire natin sa pagkain. Pero pagdating sa salita ng Diyos, tuwing linggo lang, kumakain yung spirito natin. Pagapang na. Di ba? So, if we feed our Okay. So, pangalawa, the Spirit of God. So, ang Spirito ng Diyos, sabi, it represents the water of the soul. So, ito yung inumin ng ating kaluluwa. Diba? Kaya nga, yung prayer ni David, diba? Kung paano nauuhaw yung usa sa tubig sa ilog, Panginoon, ganun din po yung aking kaluluwa. Diba? Pag yung tayo ay uhaw na uhaw, lalo na kung sa biyahe, hahanap ka talaga ng hahanap ka talaga ng pwede mong tigilan, di ba? Para makabili ka ng tubig, kahit konti lang. So it's the same thing sa ating kaluluwa. Dapat pinapainom natin yan. And sabi, ang nagre-represent sa tubig para sa kaluluwa ay yung Espiritu ng Diyos. Sabi sa John 4, Verse 14, but those who drink the water I give will never be thirsty again. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life. So you see, yung ating tubig na iniinom dito, hanggang dito lang yon. Pero yung tubig na ibinibigay sa atin ng Diyos, sabi, magpasa, walang hanggan. So, kung may requirements tayo para i-maintain na maging healthy yung body natin, dapat spiritually, meron din tayong ginagawa. Meron din tayong spiritual exercise. Alam nyo ba yon? Meron din spiritual exercise. Ano yung spiritual exercise natin? Kasi 'di ba, yung physical exercise, meron tayong jumping jack. 'Di ba? May running, may walking, may stretching, may bending. 'Di ba? Nagwe-weights tayo. So yun yung physical exercise. Pagdating sa spiritual, meron din tayong spiritual exercise. Ano yun? We worship, 'di ba? We praise God. We witness, umahayo tayo, sinishare natin ang salita ng Diyos sa iba. So ito yung exercise natin. Kaya kung tayo pagdating sa pagpupuri sa Panginoon, tinatamad ka, ibig sabihin, meron ka ng spiritual dehydration. Sino dito yung boring sa inyo ang mag-praise and worship? Siyempre, walang tataas ng kamay, no? Pero kung ang praise and worship doesn't give you joy, kung yung pagpupuri, pagsamba sa Diyos ay katamaran sa'yo, boring ka dito, hindi ka excited, ibig sabihin, may spiritual dehydration ka.
Kaya kung kayo ay dumadating sa church, natapos na yung praise and worship, ibig sabihin, hindi kayo excited sa exercise para sa spiritual. So, meron ng spiritual dehydration. So, ano pa daw? Ano pa yung witnessing? Kailangan nagsishare tayo ng Word of God. Diba? What we receive from God, we should share it to other people. Bakit? Nagpapalakas yan sa atin spiritually. Nai-encourage tayo. Mas lalong kumikilos yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. And then ano pa? Spiritual rest. So sabi, Holy Ghost is the key to rest for spiritual man. Ano? Paano tayo nagkakaroon ng spiritual rest? Kapag tayo ay pumapasok sa presensya ng Panginoon. Diba? Wala ka ng pwedeng lugar na puntahan na makakaranas ka ng totoong kapahingahan kundi sa presensya ng Diyos. Kaya kung stress ka na sa buhay mo, diba? Start praying. Kung maraming gumugulo sa isip mo, start praying. Kung ikaw ay pagod na, you start singing. You start praising God. When we praise God, when we pray, we release the power of God in our lives. Kaya dapat hindi tayo, dapat nag-i-spend tayo ng time sa pananalangin. Sabi, a prayerless Christian is a powerless Christian. But a prayerful Christian is a powerful Christian. Sabi mo sa katabi mo, powerful ka ba? Isaiah 28, verses 11 to 12. Very well then, with foreign lips and strange tongues, God will speak to these people, to whom He said, this is the resting place, let the weary rest. And this is the place of repose. Alam niyo yung repose? Ano yung repose? Rest, sleep, okay? But they would not listen. Alam nyo, we live in a very demanding world. Yung buhay natin ngayon, hindi katulad noon. Yung buhay natin ngayon, masyadong demanding. Ang pag-aaral, masyadong demanding. Imagine niyo before, kinukwento nga sa amin ni Pastor Larry, nung sila ay bata, nung sila ay kinder, diba? Pag nagtuturo na yung teacher ng reading, ang binabasa lang nila is yung Pepe and Pilar. Yun lang ang libro nila. Ngayon, kinder pa lang ang dami ng libro. Lalo pag sampa ng grade 1, halos makuba na ang mga bata sa pagdadala ng mga libro. Samantalang kami noon, nung mag-grade 1 ako, parang 3 lang ang libro namin. Diba? Pero ngayon, ang dami. Kaya, kahit ang pag-aaral ngayon, napaka-stressful. May mga estudyante na halos maloka sa pag-aaral. Samantalang ako noon, ang libro ko nasa locker. Totoo yun. Hindi man ako honor student, pero hindi kasing tindi ng mga estudyante ngayon na halos hindi kayo matulog kasi nagbabasa kayo. Tapos paghanap nyo naman ng trabaho, hindi naman tatanong kung ilang libro yung nabasa nyo. Diba? Hindi ko sinabi huwag kayo mag-aral ng seryoso. But we are saying we live in a very demanding world. Kaya kung pinapagod natin yung katawan natin sa work, sa studies, dapat may kasabayan spiritually para balanse yung lakas ng ating katawan. Hindi pinapalakas natin yung physical, pero pinababayaan natin yung spiritual. Sabi, there's a place where you can find true rest, and that is in the presence of God. No, Acts 3:19. Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out,
that times of refreshing may come from the Lord. Hindi natin dapat hinahayaan yung kasalanan na manahan sa buhay natin. Kasi pag hinayaan natin yung kasalanan, manganganak pa yan ng marami pang mga kasalanan. Kaya ang laging paalala ng Panginoon, kung ikaw ay nagkasala, humingi ka ng tawad. Anong kasunod nun? Mararanasan mo yung times of refreshing. Pag sinabing times of refreshing, ito yung pagre-rejuvenate spiritually. Diba? Nagpapakalm ng iyong kaluluwa. So, time spent with God is a well-spent time. Totoo yun. If you have time to study, you have time for work, you have time for everything, you should always have time for God. You should always have time to talk to God. Diba? To pray. Sabi sa 1 Timothy 5:17, never stop praying. Sabi mo sa katabi mo, never stop praying. O sabihin mo ulit, never stop praying. Nasa Bible yan. 1 Thessalonians 5:17. So, yun yung basic. Kaya mahalaga na ibinabahagi din natin to sa iba. Alam ng Panginoon yung sitwasyon natin. Alam ng Diyos yung pinagdadaanan natin. Kaya niya sinasabi to sa atin na kailangan natin ng kapahingahan. Kailangan natin ng spiritual food, no? Para tayo makapagpatuloy. Kasi kung spiritually hindi tayo filled, mas madali tayong mahulog sa temptation. Mas madali tayong matalo ng mga trials and struggles and problems sa buhay. Madali tayong mawala sa church. Madali tayong bumitaw sa ministry. Pero kapag tayo spiritually ay puno, hindi madali na bumitaw sa paglilingkod sa Diyos. Hindi madali na umabsent sa church. Hindi madali na hindi mag-pray. Merong kurot sa puso. Diba? Ako personally, may mga pagkakataon kasi yung pagkising ko, meron akong biglang kailangan gawin. So nakakatayo agad ako, hindi ako nakaka-pray. Pero pag naalala ko na hindi ako nag-pray, sobrang bothered ako. Kaya after nung ginagawa ko, I'll spend some time praying. Huwag natin palipasin yung isang araw na hindi tayo nagpe-pray. Napakahalaga nito para maging gabay natin sa buhay natin. And si Jesus, no, yung encounter sa kanya nung babaeng Samaritana, doon sa well, siguro naman, alam nyo itong kwento na to. Diba? It talks of spiritual health. Sabi sa John, chapter 4, verse 7 to 10, soon a Samaritan woman came to draw water, and Jesus said to her, please give me a drink. He was alone at the time because his disciple had gone into the village to buy some food. The woman was surprised, for Jews refused to have anything to do with Samaritans. So, hindi pwede makipag-usap. May mga ano sila may mga gap, no, yung mga lahi. Yun daw Samaritan sa isang Hudyo. She said to Jesus, you are a Jew and I am a Samaritan woman. Why are you asking me for a drink? Jesus replied, if you only knew the gift of God has for you and who you are speaking to, you would ask me and I would give you living water. So, yung tunay na nakakapagpapawi ng kauhawan, tanging ang Panginoong Hesus lang ang pwedeng magbigay niyan sa atin. Hindi natin yan makukuha sa mundong ito. Hindi mo yan makukuha sa pagpasok sa relationship. Hindi mo yan makukuha sa pag-iipon ng sobrang kayamanan sa buhay. Although we definitely would have someone in our lives, di ba? We would enter in a relationship.
and we would probably become rich kasi yun naman ang plano ng Diyos sa atin. Pero kapag yung mga bagay na yung ginawa natin na hindi kasama ang Panginoon, it will never satisfy us. No? Kaya sabi ito sa John 4:13-15, tutuloy lang natin. Jesus replied, "Anyone who drinks this water will soon become thirsty again. But those who drink the water I give will never be thirsty again. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life." So sabi ng babae, "Please, sir," the woman said, "give me this water, then I'll be thirsty. Then I'll be thirsty again, and I won't have to come here to get the water." So yung sinasabi dito is yung spiritual water na tinatanggap ng bawat isa sa atin. And that is the Spirit of God. We need the Spirit of God to guide us in our Christian life, in our walk. Kailangan natin ang Espiritu ng Diyos na magbigay sa atin ng karunungan, na mag-guide sa atin. And it is God's Spirit yung nagpapaalala sa atin, di ba? Pag tayo ay may mga maling ginagawa. No? Kaya sabi sa John 7:37-39, on the last day, the climax of the festival, Jesus stood and shouted to the crowds, "Anyone who is thirsty may come to me. Anyone who believes in me may come and drink. For the scriptures declare rivers of living water will flow from his heart." When he said living water, he was speaking of the Spirit who would be given to everyone believing in him. But the Spirit had not yet been given because Jesus had not yet entered into his glory. John 6:63, the Spirit alone gives eternal life. Human efforts accomplishes nothing. And the very words I have spoken to you are spirit and life. So kailangan natin ang Espiritu, no? Kailangan natin ng buhay na nagmumula sa Diyos, at kailangan natin yung tubig na nagmumula sa banal na Espiritu ng Panginoon. So hindi sapat na naaalagaan lang natin yung ating physical body, yung ating physical man. Dapat naaalagaan din natin yung ating spiritual body. Diba? Kung tayo ay hindi mabubuhay ng walang pagkain, walang tubig, dapat spiritually ganun din. Hindi tayo nabubuhay ng walang panalangin at walang pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi, we need a daily dose of the Word of God which brings life to us. Kailangan tayo ay palaging mapuno ng banal na Espiritu ng Panginoon. Kasi kung hindi, if we are suffering from spiritual dehydration, we are in trouble. Diba? Hindi nagfa-function yung ating kaluluwa ng tama. So remember, kailangan natin na maging matatag. Our body needs 60-70% of water. And our spirit also needs the water that comes from God's Spirit. So ito every day, we should ask God to strengthen us. We should ask the Spirit of God to always fill us. Alam nyo, marami sa panahon natin ngayon ay dehydrated Christians. Pumupunta sa church, but wala nang kagalakan. Hindi na tayo masaya doon sa ginagawa natin. Hindi na tayo masaya sa pananalangin. Hindi na tayo excited makipag-usap sa Lord. Hindi na tayo excited na pumunta sa church. Kasi, I believe, if you are excited to meet with God, you will come early to church. Diba? Aray ba? If you are excited to be with God, you will come early to church. Sabihin mo sa katabi mo, are you excited to meet with God?
Isaiah 55:2. Why spend your money on food that does not give you strength? Why pay for food that does you no good? Listen to me. And you will eat what is good. You will enjoy the finest food. Pag tayo may sakit, dinadala tayo sa ospital. Diba? Pag ang isang Kristiyano ay may sakit, sabi, the church is the Holy Ghost hospital. So ang church, yung ospital para sa mga may spiritual needs, spiritual sickness. Imagine niyo kung nagbabasa kayo ng Bible twice a week, isipin niyo lang, twice a week kayo kumain. Diba? Kung hindi kayo nagpe-pray, ibig sabihin, hindi kayo umiinom ng tubig. So, if we eat 3 to 6 times a week, sabi, we need a daily infusion of the Word of God, prayer, and the guidance of the Holy Ghost. So, sa pamamagitan ng pagpupuno ng buhay natin, ng presensya ng Panginoon. So, this should be a daily basis. We need to do our spiritual exercise. We need to nourish our spirit. No? We should always run sa presence ng Panginoon. It is very hard to be dehydrated physically. But believe me, it is dangerous to be dehydrated spiritually. Pag spiritually dehydrated ka na, nawawala na yung interest mo sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Ibig sabihin, na-overcome ka na ng mundong ito.